Welcome to this travel vlog in Azerbaijan Day 2. Hoy, reporter yan? Most punctual nga yung driver namin dahil wala pang alas 8 nasa labas na siya ng hotel. Maaga nga kaming umalis dahil may pupuntahan kami ngayon na halos 3 hanggang 4 na oras ang biyahe namin. Actually, hindi naman siya ganun katagal pero dahil pahinto-hinto kami, tumatagal yung biyahe. First stop nga namin is itong Juma Mosque. Ito yung second oldest mosque sa Caucasus region. Marami na rin pinagdaanan tong mosque na to kaya naman ilang beses na rin siyang na-reconstruct. At napakaganda nga ng interior ng mosque na to. Hindi pa nga kami nakakalayo at nag-stop over na naman kami sa mabilihan ng pagkain. Ito na nga rin kami bumili ng mga sweets na pasalubong at saka honey. Hindi ko nga alam na may iba-iba palang lasa ang honey at napakasarap sobra. Sa dami nga ng choices, hindi namin alam kung ano yung bibilihin namin dahil lahat talaga masarap. Finally, nakapili na nga kami at itong mountain honey ang napili naming bilihin dahil less sweet siya. Hindi nga napigilan ni Amar at umorder din siya nitong freshly squeezed na pomegranate juice. Hindi ko nga ina-expect na masarap pala to dahil akala ko maasim siya pero hindi pala. Maasim na matamis siya. Pure pomegranate nga pala to and wala silang ibang hinahalo. Hindi ko na rin matandaan kung magkano binayaran namin dito pero hindi naman siya mahal. And on to our next destination. Ito nga at paakyat kami dahil titingnan namin yung waterfall. Sa sobrang taas nga nung inakyat namin, hingal na hingal talaga ako dyan. Kaya every ilang steps nagpapahinga talaga ako. And finally naakyat na nga namin pero wala naman kaming makita dahil frozen nga lahat. Pero nagpicture na lang kami kasi sayang naman yung inakyat namin. If you're traveling during winter season, I don't recommend to visit this. Dahil wala kang makikitang view at waterfall pero kung bet mong mapagod, okay lang din naman. Pababa na nga kami dito at syempre aaura pa rin ako kahit na hingal na ako. Hindi naman halata, di ba? And of course, on to our next destination. O, di ba may pa-transition pang ganon? Next destination namin is itong Nuhur Lake. Actually, may mga activities dito like yung boat riding and parang may horse riding din. Pero hindi na nga kami nag-try dahil nagugutom na kami. So as usual, photo taking lang kami dito. And dito na nga yung pinaka-favorite part namin, ang kumain. Ang ganda nga ng ambience ng restaurant na to and may sari-sarili kayong cabin. Kaya may privacy talaga lahat ng customers na gustong kumain. At yung tunog ng tubig na dumadaloy dyan, super nakaka-relax talaga. And finally, dumating na nga yung order namin. In-order na naman namin itong Saj platter kasi sobrang nasarapan talaga kami dito. Niyaya ko nga yung driver tsaka yung tour guide namin na makijoin na sa amin for lunch kaya lang tumanggi sila. I-enjoy lang daw namin yung view at yung food at kakain daw sila separately. At sa whole trip nga, wala kaming binayaran na food nila. Wala namang problema sa amin kahit nabilihan namin sila ng food. Ang pangit naman kasi na kumakain kami tapos sila hindi. Feeling ko mas hindi ako makakakain kung ganun. Andito na nga kami sa pinaka-final destination namin ngayong araw. Ito nga pala ang Tufandag Mountain Ski Resort. Bumili na nga kami agad ng ticket para sa cable car. Nakangiti lang ako sa picture pero ang totoo niyan takot na takot ako dahil every time na dumadaan yung cable car sa poles, nagsha-shake siya kaya parang feeling ko mahuhulog kami. Etong si Amar naman, pinagtatawanan pa ako kung ano-ano kasing imagine kung mangyayari. At dito nga sobrang taas na namin. At ayan, syempre may pa-transition na naman ang anti-suping nyo. Eto nga at nakarating na kami sa taas. Yung mga professional na nag-i-ski, dito sila nagsisimula sa taas. Hindi nga masyadong malamig dahil sa sikat ng araw. And sino ba naman ang lalamigin dito sa sobrang tamis namin? May restaurant nga rin pala dito sa taas. Pero dahil kakakain lang namin, nag-order na lang kami ng coffee at hot chocolate. At dito pa talaga kami sa labas ng balcony pumuesto. Sobrang ganda nga ng view dito. Yung mga mountains, covered sila ng snow. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin kasi pag nagte-travel ako, lahat ng maliliit na bagay sobrang na-appreciate ko. And also, doon ko rin na-realize how blessed and grateful I am na nakakapag-travel ako. Hindi na nga rin kami nagtagal dito dahil magbibiyahe pa kami pabalik ng hotel. Pabalik sa hotel, naglakad ulit kami papuntang Nizami Street para maghanap ng dinner. Nadaanan nga namin tong street performer. Grabe, ang galing, sobrang nakakabilib. Gustong-gusto ko talagang nanonood ng mga street performers. Ito, finally, nakahanap na kami ng kakainan. It's called Dolma and para siyang nasa basement. Medyo natakot pa nga akong pumasok kasi feeling ko may bentahang nagaganap. Pero ang ganda ng interior nila, para siyang underground city. And masarap yung food. Nakakuha nga kami ng inspiration dito for Food Buddha. Kinabukasan, pumunta na nga rin kami sa airport dahil flight na namin pabalik ng Dubai. Ito yung pinaka-short na travel ko pero sobrang nag-enjoy kami. And look at the interior ng airport nila. Sobrang ganda. Anyway, hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye!